Kumusta mga kasaliksik? Ang mga pagkain ay ang kadalasang takbuhan ng maraming mga tao sa tuwing sila ay may problema, dulot na sadyang nakapagpapasaya ito sa marami sa atin. Pero alam mo ba na may mga pagkain na posible palang makapagdulot ng peligro sa ating kalusugan? Kaya mula sa pagkain na maaaring magbigay sa atin ng sakit sa puso, hanggang sa pagkain na talagang magpapataas ng kolesterol sa ating katawan, ay pag-usapan natin ang 10 pagkain na hindi mo nakakainin pang muli pag nalaman mo kung paano ginawa. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, pinrosesong karne. Hindi natin may tatanggi ng mga karne na ating binibili sa mga tindahan ay sadyang isa sa pinakamasarap na pagkain na posible nating lutuin sa loob ng ating mga tahanan. Pero alam mo bang posibleng hindi ka na bumili nito kung sakaling malaman mo kung paano sila ginagawa? Ang mga prinosesong karne ay naglalaman ng madaming mga kemikal na nagiging dahilan para mas magtagal sila at hindi madaling masira o mapanis. Pero nagdudulot naman ito para magkaroon sila ng madaming mga negatibong epekto sa ating kalusugan, kagaya ng pagtaas ng blood pressure, sakit sa puso o problema sa ating sikmura na talagang makadudulot ng malaking komplikasyon kung hindi agad mapipigilan. Kabilang sa mga pinrosesong karne ay ang mga hotdog, longganisa at mga delata na mainam na lamang na iwasan o di kaya'y bawasan ang pagkonsumo. Number 9, spray cheese. Sadyang napakadaming uri ng keso sa ating daigdig kung saan isa na rito ay ang spray cheese o ang mga keso na nakalagay sa lata na sadyang madali lamang makain o ipalaman sa ibang mga putahe. Pero dapat mong malaman na mainam na umiwas ka sa keso na ito. Dulot ng spray cheese ay naglalaman pa ng mas madaming chemical na ingredients kaysa sa totoong mga keso. Kung kaya't kung kakainin mo ang keso na ito, ay mas madami ka pang makakain ng mga kemikal at iba pang mga kasangkapan na gawa sa loob ng laboratorio kaysa sa tunay na keso. Masyado ding mataas ang nakahalong asin sa mga spray cheese na kahit pa naging dahilan para mas maging malasa ito, ay nagdulot naman para maging delikado ang pagkain, lalo na kung kukonsumuhin sa loob ng mahabang panahon. Number 8, orange juice. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ang inumin na gawa sa prutas, kagaya ng orange juice, ay isa sa pinakamapanganib na pagkain sa kasalukuyang panahon? Ang mga orange juice, kagaya ng iba pang mga juices, ay naglalaman ng napakataas na level ng asukal na nagdudulot para tumaas ang blood sugar sa ating katawan na posibleng makapagdulot sa atin ng sakit na diabetes. Ayon pa sa mga eksperto, ay mainam lamang na limitahan ang pag-inom ng mga orange juice dahil kahit na meron itong nutritional value na sadyang makatutulong para maging malusog ang ating katawan, ay magiging dahilan naman ito para magkaroon tayo ng komplikasyon sa kalusugan kung sakaling masobrahan. Number 7, nakabalot na tinapay. Nakasigurado ako na kung malalaman mo kung paano ginagawa ang mga nakabalot na tinapay na ating binibili sa ating mga groceries, ay mas pipiliin mo na lamang na bumili sa bakery. Dulot na upang mas magtagal ang mga nakabalot na tinapay, ay hinahaluan ito ng chemical para hindi agad masira o amagin. Kung saan ang isa sa chemical na hinahalo ay ang L-cysteine na maniwala ka man o sa hindi, ay nakukuha sa buhok ng mga tao. Ayon sa pananaliksik ng mga eksperto, ay ang mga ginupit na mga buhok mula sa salon sa bansang China ang kadalasang ginagamit sa paggawa ng compound na L-cysteine. Kung kaya't posible na ang susunod mong tinapay na bibilhin at kakainin mula sa grocery store ay gawa pala sa naputol na buhok ng isang mamamayan ng bansang China. Number 6, Pringles. Mataas ang posibilidad na pamilyar ka na sa brand ng chips na tinatawag na Pringles, kung saan isa sila sa pinakasikat na brand ng chips sa buong mundo. Pero alam mo ba na hindi nire-rekomenda ng mga eksperto na kumain ka ng produkto mula sa brand na ito? Ang bawat chips na ginagawa ng Pringles ay napupuno ng mga saturated fats na mayroong napakadaming maidudulot na masama sa ating kalusugan, kagaya na lamang ng sakit sa puso dahil ang mga saturated fats na ating nakukuha sa pagkain ng mga Pringles ay posibleng magdulot ng pagbabara ng mga kolesterol sa ating mga ugat na magiging dahilan para magkaroon tayo
ng maraming komplikasyon sa ating kalusugan na posibleng magdulot pa ng ating kamatayan. Number 5. Popcorn. Hindi natin may tatanggi na ang popcorn ang isa sa pinakapopular na pagkain sa tuwing nanonood tayo ng pelikula o kahit na anong palabas. Pero alam mo ba na mainam na lamang nalayuan mo ang ganitong uri ng pagkain? Ito ay dahil sa ang bawat pakete ng popcorn ay naglalaman ng perfluorooctanoic acid na lumalabas pag niluluto na sila sa ating microwave, na pag iyong nakain ay mananatili sa iyong katawan sa loob ng mahabang panahon, kung saan maaari silang magdulot ng komplikasyon sa ating kalusugan, kagaya ng cancer sa baga at bato na posibleng pumatay sa kahit na sino. Number 4. Instant noodles. Ang isa sa pinakasikat na pagkain para sa marami sa atin, lalo na kung gusto natin ang mabilisan na makakain, ay ang instant noodles na talaga namang paborito ng maraming tao. Pero alam mo ba na dapat maghinay-hinay ka lamang sa pagkain ng mga ito? Hindi may tatanggi na mayroong masarap na lasa ang mga instant noodles, pero ito ay dahil sa mga seasonings na hinahalo rito, kung saan ang bawat pakete nito ay naglalaman ng matataas na amount ng sodium, fats at carbohydrates na kung kukonsumuhin ng matagalan ay makapagdudulot ng maraming komplikasyon sa ating kalusugan, kagaya ng labis na pagtaba. Dahil din sa walang kahit na ng bitamina o mahahalagang nutrisyon na makukuha sa pagkain ng mga instant noodles, ay talaga namang mainam na iwasan o limitahan mo lamang ang pagkain nito. Number 3. Cereals. Sadyang napakadaming mga pagkain sa ating buhay na kahit pa masarap at nakaka-enjoy kainin, ay posibleng makapagdulot pala ng masama sa ating kalusugan. Kung saan, isa na rito ay ang mga cereals na isa sa pinakasikat na pagkaing almusal sa buong mundo. Ngunit alam mo ba na mas mainam na hindi mo na lamang kainin ang mga pagkain ito? Ang mga cereals ay naglalaman ng karagdagang asukal na talaga namang nagbibigay ng masarap na lasa sa pagkain, kung kaya't hindi nakataka-taka kung bakit nagugustuhan ng madaming mga tao ang mga ito. Pero dahil ang bawat peraso ng cereals ay gawa sa matamis na sangkap kagaya ng tsokolate, gatas at iba pang mga flavor, ay talaga namang sumusobra na ang pagkain sa asukal. Kung kaya't kung magiging madalas ang pagkonsumo natin sa mga cereals, ay talaga namang mapagdudulot sila ng malalang mga komplikasyon sa ating katawan, kagaya ng diabetes na kalaunan ay makapagpipiligro pa sa sarili nating buhay. Number 2. Coke at Pepsi. Simula bata pa lamang tayo ay binabalaan at pinaalalahanan na tayo ng mga eksperto, pati na ng ating mga magulang, na sadyang mapanganib ang pag-inom ng mga soft drinks kagaya ng Coke at Pepsi, kung saan alam mo ba na tama lang sila sa ganitong paniniwala? Ang mga Coke at Pepsi kagaya ng ibang mga soft drinks ay naglalaman ng napakataas na amount ng mga sukal na kahit pa nagbibigay ng masarap na lasa sa inumin, ay makapagdudulot naman para posibleng magkaroon ng diabetes, sakit sa puso o di kaya labis na pagtaas ng timbang sa sino mang iinom nito. Naglalaman din ng mga inuming ito ng phosphoric acid at carbonic acid na naging dahilan para humina ang ating mga ngipin, kaya't madali lamang masisira ang mga ito. Dahil nga naman sa madaming mga masasamang epekto ng pag-inom ng Coke at Pepsi, ay talagang mainam na lamang na manatili ka na lamang sa pag-inom ng tubig na walang kahit na anong maidudulot na peligro sa iyong kalusugan. Number 1. Margarine. Alam mo ba, noong ginawa ang margarine ay idinisenyo ito para maging alternatibo sa palaman na butter. Ang margarine ay unang ginawa ni Hippolyte Megemoris upang mabigyan ng murang alternatibo sa butter na madali lamang mabibili ng mga manggagawa pati ng mga sundalo noong unang panahon ng digmaan taong 1870, kung kailan ito ginawa. Gawa sa gulay ang margarine noon, kaya't inakala ng mga tao na mas masustansya ito kaysa sa butter. Ngunit kumakailan lamang ay nadiskubre nila na ang margarine ay naglalaman ng napakataas na amount ng trans fat na kilala sa pagiging pinakamapanganib na uri ng fats sa buong mundo. Dulot na pinapataas nito ang masasamang kolesterol sa ating katawan na magiging dahilan para magkaroon tayo ng madaming mga komplikasyon kagaya ng labis na pagtaba at sakit sa puso.
At yan ang bumabawa para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga pagkain sa ating daigdig na mas makapagdudulot pa sa atin ng peligro kaysa mapabuti tayo. Kaya naman para sa'yo, alin sa mga pagkain sa ating listahan ang hindi mo nakakainin muli? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.